Tinatanong ni Official Eeyore, sana daw si Buddy, yung Tibetan Mastiff, no? Pinakita natin sa video natin yan mga 2 or 3 weeks ago, if I'm not mistaken. So si Buddy ay ayos naman po. 1 week ago or 2 weeks ago, I was there dun sa kennels natin sa Manalo K9 sa may Manalo Resort Hotel, and gumagamit ako nung parang kawayan na hinahawak-hawakan ko si Buddy. Binabanatan niya talaga, ang lakas ng kagat ni Buddy. Ang bigat ng kagat niya, talagang ini-imagine ko kung kamay ko yon or paa ko yon, durog talaga buto mo kapag kinagat ka nung si Buddy na yon. Anyway, after a while, no, nung kinakagat-kagat niya yung kawayan, no, medyo nasugatan nga yung gums niya nung talagang galit na galit siya. Ang purpose ko noon is para mahimas-himas ko siya using yung kahoy. So nagawa ko naman yun after a while, pero medyo wasak-wasak na yung kawayan nung nahihimas-himas ko na siya using yung kawayan. Ayaw niya talaga magpalapit eh. So ginaganon-ganon ko sa batok, sa may balikat, kasi napagod na rin siya after a while na kinakagat-kagat niya, laway-laway, talsik-talsik, pati sa akin, sa mukha ko yung laway niya. So talagang nakakatakot para sa beginner, pero ayun, sanay na naman tayo sa mga ganon. Himas-himas, tapos pagka nasanay na siya, okay na yon. And then kahapon, nagpunta rin ako sa Manalo K9 dahil may training nga kami doon, may meeting kami every Monday. So pinuntahan ko ulit sa kennel si Buddy. And ayun, galit na galit pa rin, kahol pa rin ang kahol, pero hindi na siya yung tipong mangangagat talaga. And when I was there, no, hindi ko lang makunan kahapon kasi namatay na yung cellphone ko, lobat na ako. Kasi hapon na ako nakapunta after yung whole day ng training namin sa sales and marketing. So, hindi na ako gumamit nung stick or kahoy. Dumating yung mga trainers natin, sila Clarence, at may daladalang parang tube na pwede kong gamitin sana pang pang himas-himas sa kanya. Hindi ko na ginamit. Nilapitan ko na lang, medyo kinakausap ko lang si Buddy sa mukha niya habang tumatalsik-talsik yung laway niya. And ang ginawa ko, hinintay ko munang humupa yung galit niya. As inawakan ko na siya sa may balikat. And medyo nagjo-jerk pa rin siya, pero hindi na kagaya before. Hinahawak-hawakan ko na yung balikat, tapos naawakan ko na yung paa, no? Tapos pag mag-growl siya, makikita mo kumukulot yung balat dito sa may nguso niya. Medyo binabantay-bantayan ko lang yon. Tapos eventually nawakan ko na yung paa and nahihimas-himas ko na yung balikat. I think he likes it, no? I think nakikilala na niya ako. Although hindi naman ako madalas magpunta doon, siguro mga once or twice a week lang naman ako dun sa kennels. Anyway, si Buddy, tsatsagain ko na lang din. Siguro nandun din ako next week ng Monday din, or maybe in a few days. Babalik-balikan ko na, tapos ibibideo ko para makita po ninyo. Thank you sa tanong ninyo, sa pangangamusta kay Buddy, Sir Official Eeyore. Si Buddy nga pala yung ating Tibetan Mastiff na pina-adapt sa akin kasi nakakagat na yon doon sa kanila. I think Buddy is mga 2 years old, if I'm not mistaken, 2 to 4 years old, parang ganyan. Bata-bata pa naman si Buddy. And he's happy naman doon sa lalagyan niya. He is in a big cage, pero presko naman kasi doon sa Manalo Resort Hotel sa kennels natin, kaya hindi naman ganun kainit kahit summer ngayon. And of course, Buddy is being fed SDN, the best dog food in the multiverse. Pero yun nga, dahil nga hindi pa siya malabas, hindi siya nakaka-exercise ng husto. Kasi mga Tibetan Mastiffs, mga big dogs, higa lang ng higayan kung hindi talaga sila ini-exercise o nilalakad sa labas. Pero yun talaga ugali nila. But he's being fed well, he's being taken care of well, okay naman siya doon. Napapakain naman siya, lalabas-pasok naman ng kamay nung nagpapakain at napapainom. So okay naman po si Buddy.